Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. And today is June 8, 2026 here in Israel, and time now is 11:11 a.m. And alam nyo ba, eto na naman ang gera. First day na naman, first day of the war na naman. Eto na naman, nagsisimula na naman sila. And grabe, alas 6 pa lang. As in alas 6, nag-alarm. Ay alas 6 nga ni, nag-alarm na nga ni. Kaya kahirap mani magbalik tulog baga. Kahit na ang tagal-tagal ko dito sa Israel, kahit hindi pala ang tagal-tagal. Bali, tuloy guys, magpo 4 years na po ako dito. Bukas June 9 ako kasi dito dumating. Naalala ko June 8, June 9. So bali magpo 4 years na. Kahit magpo 4 years na po. Ako dito, meron pa rin, ninenervous pa rin ako. Ayan, ninenervous pa rin ako pag narinig ko yung alarm, lalo na yung pag sumabog na, 'di ba? Sino ba naman hindi matatakot diyan sa mga rockets, missiles na 'yan. So, ano ba 'yun? Kahit siguro kasi yung iba, alam ko yung mga iba kasi dito parang kampante na lang sila, pero ako parang hindi pa rin eh. So, yun lang, pray lang talaga ang kailangan. So, alas 6 pa lang ay nambulabog na talaga ito. Nauna yata ang part ng sa north area. So, minessage ako ng anak kagabi na Evelyn, how are you? How's your weekend? And can you please close the mamad, the window of the mamad? Kasi baka mag-alarm tonight. Sabi niya kagabi yun. Sabi ko, ano ba, magsimula na naman ba yung gera? Kasi actually, kaayos ko lang yung mga gamit ko. Tapos, yung mga ibabox ko is hindi ko pa siya tapos. Yung mga ibabox ko na yan. Tapos, ayan na naman sila. Napasabog na naman sila. Puyat-puyat na naman ang Lula Miss. Tapos, ay mga important documents. Oo nga pala. Mga important things dito, of course, documents. Yun talaga inaano ko. Sinisave ko na po talaga yan. So, dito, tamang kaayos ko lang ngani ng aking mga gamit. Ayun, na pinagtatanggal ko ngani ang mga importante ngani. So, meron kasi ito ditong pinalagyanan ko ng aking mga gamit. So, ayan o. Ayan, pinagtatanggal ko na naman. Actually, ngayon mag-aayos po ako ng mga gamit ko. Nilagay ko doon sa mamad or sa safe room. Yung safe room po ay diyan mismo nakakwarto si Ima. So pag nagkaroon ng siren or ng alert, hindi ko na siya palipat-lipat kung saan ko siya ipupunta pa. Gigisingin ko siya kasi yung mismong tinutulugan po niya is mamad po yan, is safe room po yan. So ako na lang po yung nag-adjust kay Ima. Ako na lang po yung pumupunta doon, syempre. Pag nag-alarm, ako po ang lumilipat doon, ako ang bumabangon. Napakaganda ng situation namin ngayon kasi sa lumang bahay na ito ni Ima is walang maalit or walang elevator. So, iniisip ko kung paano ko ililigtas tong alaga ko. Diba? Ang sakit naman sa kalooban kung iiwan mo yung alaga mo tapos ikaw lang maliligtas. Diba? Ganon. So, thank you God. Dito pa rin. Talaga kailangan dasal lang po talaga. So, ngayon ay tulog ang aking alaga. Tulog po siya. Maingay ba yung aircon? Yung pagkakasara po kasi ng mga ba't ganun? Yung pagkakasara po kasi ng seko. Ayun yung may tawang. Ayun. Ang hirap po kasi niyang isara. Ang bigat. Ano yan? Parang yung concrete. Ano yan? Ewan ko anong tawag dyan sa ano na yan. Mabigat. Mahihirap ka talaga. So, kanina, mga 2 beses. 2 times na nag-alert. 2 times po siya na nag-alert. Kabado ko kasi parang hindi pa siya nasara ko ng mabuti eh. Kaya gusto kong i-message yung anak. Mamaya, i-message ko yung anak na baka pwedeng pakitingnan to kasi hindi naman dati ganyan yan. Kasi nitong nakaraan, after 2 weeks ago is binuksan namin yung bintana kasi nagtulong ko si Ima, parang gusto ng liwanag or something na ganun.
Nasigaw siya ng sigaw. So, binuksan namin yan. Ngayon, ang hirap ng nganing, isara ngani. Ang hirap talaga yan, isara. Kaya mamaya, itawagin ko yung anak na baka pwede yung anak niya isara to. So, ayan. And then, yung dalawang maleta ko nandito sa loob ng seat room or dito sa kwarto ni Ima. At, dahil first day ng gera na naman dito. Yan, naglalaban na ako. Hindi talaga ako nagpapagawa ng mga labahin, ganyan. So, mga white at muna ko, mga white. Yan, mahirap magpatambak-tambak ng labahin kasi today is Monday. Pag Friday, ayoko pong matatambakan ako ng labahin. At ngayon, ay naghahanda ako na pananghalian. Nagluto na po ako ng aking rice. May rice naman na ako, pero meron ako nabili sa Takana, Tel Aviv, ng chicken feet. Yung chicken feet po na ito ay wala na pong kuko. Natanggal na po yung kuko, kaya iluluto na lang siya ng madalian ng adobo. So, and then kumain lang ako kanina ng itlog na merong sinukso ko sa Mang Tomas, ganun, tortilla. So, yan ang caregiver. Buhay caregiver dito sa Israel. And then, ngayon ay magtitiklop ako. Meron pa akong tiklopin mamaya. Ayan pa. So, yung paligid is tahimik. Tahimik siya ngayon. Ayan, kung makikita nyo, pakita ko sa inyo yung paligid, Ang tahimik niya ngayon. Wala siyang masyadong tao ulit. Ganyan dito sa Israel pag gera. Ako nakikita sana. Ayan ba? Clear ba? Ang tahimik siya kasi yung mga bata ngayon is suspended yung walang pasok pero may nakikita ako, ano ba yan, hindi naman sila naggagawa, baka parang nagsusukat-sukat lang. Tahimik din yung paligid. Ganun naman pag yan may gera, alam mo yun, ayaw ba nilang maging masaya tayo? So yan, ganyan po. So ngayon magtitiklop ako. Pag nangyari yung aking tiklupin, kasi frozen pa yung chicken feet, and then napakain ko na, mamaya ko na po yung iluluto. Magtitiklop po muna ako ng damit, and then ayusin ko yung mga gamit ko ulit kasi labo-labo na yata yung naisaksak ko dun kagabi sa aking maleta. Yung iba kasi actually ano ko yun, isa lang kasi nung nakaraan kasing war, isa lang napagkasya ko na dun na maleta. Ngayon po parang ba't naging dalawa yung maletang na ilagay ko na doon. So ngayon po ay magtitiklop ako, and habang yung aking alaga ay tulog siya, nagre-rest siya, rest time niya po ngayon. Maya-maya po gigisingin ko siya para pakainin. So today is Monday, June 8. Start na naman ang gera. So prayer is the key. Ayan pa. Diba, kahit 4 years na po ako dito, andito po rin yung aking nakakabog-kabog pa ang aking dibdib. Diba? So, ano na lang, pray na lang talaga. Pray na lang. Then, dito naman po sa Israel, kasi sa Israel, pag ganitong war, meron po kaming application na ina-upload or kahit sa message namin sa Israeli number, of course, ay nakakatanggap kami ng message alert sa aming phone. Merong application kami na dina-download para makita namin kung saan yung tinamaan kung saan pupunta yung missiles or yung rockets, and then magbe-message sa amin na pumunta sa protected space o sa mamad, and then makakatanggap din po kami ng message or magno-notify po sa aming phone kung pwede na kaming lumabas sa safe room. Mag-notify dyan, the event is ended, you can go out in the protected space like that. So yan, so safe. Mag-ingat po ang lahat. Kung mayroong mga makakapanood ng video na to na katulad kong caregiver dito sa Israel. So, thank you for watching, guys, from Batch 45 G2G Caregivers. This is Everlyn Centeno, and thank you for watching. See you on my next vlog.